Lord Jesus, please. Let this baby be healthy. Lord, please. I'm so emotional. Please, Lord, let this baby be healthy. Hindi na doon ang gawin. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Let this baby be healthy, Lord God. Thank you so much. Thank you for the blessing, Lord. Thank you. Ang bilis-bilis yung mag 2 lines. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessing. Give this baby healthy. I'm grateful that it will this healthy and the practice, Lord. Give this baby my baby, Lord. But no complication or no sickness, Lord. Oh my God. I'm so happy. Ang bilis talaga niya nag-ano ba, nag 2 lines. I know it kasi sobrang ano talaga yung sobrang regular ng period ko and then I delay, 1 day delay and I have a feeling talaga. Oh my God, I'm so happy. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Hello mga palangga. So I'm so excited in making this video. So I don't know kung kailan ko to ma-upload, but I will upload this when I am ready. And yeah, na babasa niyo naman sa title. Yes, opo, buntis po ako. And yung first part ng video na napanood nyo ngayon, that was the time na I found out na buntis ako. It's positive. Oh my gosh, I'm so emotional at that time mga palangga. So ngayon mag-i-story time ako kasi
Noong nasa Pilipinas na pala ako, buntis na pala ako at that time, pero hindi ko alam. So, ang kwento kasi noon, nung June, dinatnan ako, pero may napansin ako sa regla ko. Kasi yung regla ko, sobrang regular talaga, as in, sobrang regular. So, at that time, yung regla ko, yung discharge ko at that time, hindi nga siya regla talaga. Like, yung discharge ko at that time, brownish, sobrang light brown discharge for 2 days lang siya. And then, sabi ko, yun lang. So, naisip ko, kasi nung nasa probinsya ako, kasi na-miss ko naman talaga yung pagkain ng mga maaasim. So, nung nasa probinsya ako, kumain ako ng mga maaasim. Sobrang dami kong kinain yung mga mangga na hilaw, santol, etc. And all that talaga kinain ko. And sa probinsya namin, I don't know kung naniniwala ba kayo nito, pero sa probinsya, sabi nila, pag kumain ka ng maraming maraming maasim na pagkain, pwedeng maapektuhan yung regla mo, pwedeng ma-delay, pwedeng kaunti lang yung regla mo. So sabi ko, baka dahil yun na nga, kasi sobrang dami kong kinain na maaasim na pagkain nung nasa probinsya ako. But I did not know at that time na implantation bleeding na pala yun. And may mga symptoms din ako na experience at that time. Like, tulad ng pagkadating ko talaga sa Pilipinas, I'm so tired. Like, extra pagod talaga ako. Tapos, palaging inaantok. Masakit yung ulo ko. Sinisipon. Pero, biniblame ko siya sa weather. Kasi sobrang init ang weather talaga at that time. And then, sa aircon, di ba? Sinasabi ko, ako siguro yung hindi sanay mag-aircon, kaya nagkakasipon ako, ganito, ganyan. And then, biniblame ko din yung tiredness ko sa pagkaantukin ko at that time dahil sa jet lag, which is totoo naman talaga. It can affect naman sa tulog mo kasi dahil sa time difference. And then, ako din, medyo nasusuka ako, pero nagsusuka din naman talaga ako pag bumabiyahe ako. Kung matagal ka nang nanonood sa akin, nagmo-motion sickness talaga ako at dapat may kinakain ako pag bumabiyahe ako. Yun ako. So, yeah, I did not know that those could be a pregnancy symptoms at that time. Kasi akalain yung mga palangga, pumunta pa kami, nagprobinsya pa ako, Cebu, Coron, Palawan, Bohol, ang dami namin pinuntahan. Like, akalain mo na yung sa Coron, ang taas ng inakyat namin sa viewpoint. Ang daming steps doon. And, oh my goodness, nag-swimming pa kami sa whale shark and all that. Yeah, that was crazy. And to come back home na pregnant ako, it's like, oh wow, it's a blessing. And yeah, God is good kasi He is protecting us all the way through. And yeah, I am so excited mga palangga. And sa mga taong nagsasabi dyan, kasi everyday heart to heart to na, everyday since na nagbablog ako, a lot of you were commenting, bakit wala pa kayong baby, mag-try na kayong mag-baby, may problema ka ba, ganito ganyan, magpa-check up na kayo. Ngayon lang kami nag-baby kasi earlier sa marriage namin, hindi talaga yun plan namin na mag-baby agad. Kasi si Jan talaga yung nag-ano sa direction na to ha. Kasi at that time kasi, lalo na ako as a Filipina, di ba, lumaki ako sa probinsya, and yung mindset ko at that time is pagkasal ka na, mag-asawa ka na, magbe-baby na agad kayo. Pero nung namating ako dito, the world is so different talaga, yung culture is so different, and in-explain sa akin ni Jan na you need to settle down yourself para in case na may mangyari sa kanya, I can look after myself. So, ayun, a little bit of story as well, kung all those years wala pa talagang bata, is
hindi kami nag-try kasi ang pina-priority namin at that time is makapag-aral ako ng driving kasi dito sa amin walang bus na dumadaan. So, nag-aral ako ng driving. Natuto ako. Nagtrabaho sa care home for ilang years. Nagtrabaho ako sa care home. Tapos, nag-decide ako mag-aral to do my nursing. Na-accept ako sa university. Tapos, nag-qualified as a nurse. And ngayon, mga palangga, it's already a year na nagtrabaho ako as a qualified nurse. So, and yeah, I feel like ito yung tamang panahon na mag-baby. So, nagawa ko din yung mga gusto kong gawin. Like, for example, sa ngipin ko, that was my dream talaga na ipaayusin yung ngipin ko. Kasi, of course, medyo mahal din magpaayos ng ngipin. So, nagawa ko siya. And, yeah, I think this is the perfect time na magkaroon ng anak. And, yeah, sa mga taong nagsasabi na, like, the audacity for saying na, oh, meron kayong problema, mapacheck up kayo. Please, be kind sa mga sinasabi nyo kasi ang daming mga babae na gustong magkaanak pero hindi binayayaan ng mga anak. Napansin ko lang hindi naman na nilalahat ko tayong mga Pilipino pero mas vocal kasi tayong mga Pilipino. Again, hindi ko nila lahat pero tayong mga Pilipino, kaugalian na nating magtanong talaga ng kailan kayo magkaanak? Bakit hindi pa kayo nagkaanak? May problema siguro kayo, ganito, ganyan. I think kailangan nating baguhin yung attitude na yan kasi dito sa ibang bansa, never talaga silang nag-ask ng ganyan. Kasi that kind of questions kasi it's none of their business and it's very private. Parang nire-respeto din nila yung privacy mo kasi parang sensitive topic yan sa mag-asawa, di ba? So I think what I'm trying to say is just be kind to your words and be mindful kung ano yung mga sinasabi nyo or tinatanong nyo sa isang babae kasi hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng ibang babae para lang magkaanak or yeah, hindi nyo alam kung may mga problema ba silang dinadaanan. Kaya, yeah, just be kind. And anyway, yeah, that was my story time mga palangga. It is short and sweet. And this whole pregnancy, mga love, the first trimester ko, it's been rough, it's been hard. For me, may mga random videos ako, i-compile ko sila while mag-i-storytelling din ako kasi random lang talaga siya. And yeah, that will be another video I think. So thank you for watching and please be kind sa mga comments nyo. Gusto ko lang ng peace of mind during this time. So yeah. Thank you for supporting my vlog.